Hindi lahat ng nilalang na kinakatakutan sa gabi ay ang tunay na panganib. May mga bagay na mas tahimik, mas mapagkunwari, at mas malapit kaysa sa iniisip mo. Ang problema, hindi mo agad malalaman kung sino o ano ang dapat mong katakutan. Lalo na kung ang sarili mong pag-unawa ang nagsisimulang manlinlang sa'yo. Sa isla kung saan sinasabi ng iba na may kakayahan ng hangin na magdala ng bulong ng patay, may mas malala pang katotohanan. May mga nilalang na hindi lang sumusunod sa'yo, kundi natututo kung paano maging ikaw. Ako si Darian. Hindi ako naniniwala noon sa Yanggaw. Lumaki ako sa Cebu, sanay sa ingay ng kalsada at sa ilaw ng mga tindahan na kahit madaling araw may tao pa rin. Pero nang dumating ako sa Siquijor, parang may parte ng sarili ko na naiwan sa pantalan. Tahimik doon. Hindi yung tipong payapa, kundi yung katahimikang parang may pinipigil. Pumunta ako roon para sa isang trabaho. Hindi bakasyon, hindi adventure. May kinalaman sa lumang bahay na ipapabenta. Naiwan ng isang matandang hindi ko kilala, pero somehow ako ang hinanap sa papeles. Hindi ko na masyadong tinanong kung bakit ako. Mas pinili kong tanggapin ang bayad. Unang gabi ko pa lang, may napansin na agad ako. Hindi sa bahay, sa sarili ko. Parang mas matalas ang pandinig ko. Mas malinaw ang mga anino. At kapag nakatitig ako sa dilim, may pakiramdam na hindi ako ang nagmamasid, kundi ako ang minamasdan. Ang bahay ay nasa gilid ng isang makipot na daan. Malayo sa mga ilaw. Hindi siya mukhang luma sa karaniwang paraan. Walang sira, walang butas, pero may kakaibang ayos. Parang hindi ginawa para tirahan. Parang ginawa para may ikulong. Sa unang gabi, hindi ako natulog agad. Nag-ikot ako sa loob. May mga lumang gamit, pero wala halos personal na bagay. Walang litrato, walang sulat. May isang kwarto lang ang nakalak. Hindi ko pinilit buksan. Hindi pa. Bandang hating gabi, habang nakaupo ako sa sahig at nagche-check ng phone na halos walang signal, may narinig ako. Isang mahinang kaluskos. Sa bubong. Akala ko pusa. Normal lang. Pero hindi siya tumigil. Hindi rin siya gumagalaw tulad ng hayop. Parang may gumagapang pero mabagal at may bigat. Tumayo ako at lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, walang hangin. Tumingala ako. Wala akong nakita. Pero may naramdaman ako. Parang may dumaan sa likod ko. Pero walang tunog. Paglingon ko, wala pa rin. Doon ko unang naramdaman ang mali. Hindi sa paligid, kundi sa paraan ng pagtingin ko. Parang may kulang. Kinabukasan, pumunta ako sa maliit na tindahan malapit sa kalsada. Doon ko nakilala si Lumed. Hindi ko alam kung totoo niyang pangalan yon. Hindi rin siya nagpakilala ng maayos. Basta, napansin niya ako. At doon ka tumuloy? Tanong niya. Parang hindi na kailangan ng detalye. Tumango ako. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagulat. May naririnig ka dyan sa gabi. Sabi niya. Pero hindi lahat ng maririnig mo, dapat mong sundan. Hindi ako sumagot agad. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil parang may parte sa akin na
alam na yon. May nakakita ka na ba? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ako tumitingin. Hindi ko na siya tinanong pa. Pagbalik ko sa bahay, mas mabigat ang pakiramdam. Hindi dahil sinabi niya, kundi dahil parang may inaasahan na ako. Sa ikalawang gabi, sinadya kong manatiling gising. Hindi ako gumamit ng ilaw. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa dilim. Bandang 12:00, narinig ko ulit. Mas malinaw. Hindi na sa bubong, sa loob na. Sa kisame. Parang may naglalakad sa itas ng ulo ko. Mabagal, may pagitan bawat hakbang. Hindi ako gumalaw. Pinakinggan ko lang hanggang sa tumigil. Akala ko tapos na, pero hindi. May bumaba, hindi ko alam kung paano. Walang hagdan, walang bukasan. Pero may naramdaman akong presensya sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon, wala pa rin. Pero may kakaiba. Yung anino ko sa sahig, may kasabay. Hindi pareho. Hindi sumasabay sa galaw ko. Tumayo ako agad, napaatras. At doon ko narinig ang boses. Mahina. Parang galing sa lalamunan na hindi sanay magsalita. Darien. Hindi ko maalala kung paano ako nakalabas ng bahay. Kinabukasan, hinanap ko ulit si Lumed. Hindi ko na tinanong kung totoo ang yanggaw. Ang tinanong ko, paano sila pumipili? Matagal siyang tumahimik, parang tinitimbang kung dapat ba akong sagutin. Hindi sila pumipili, sabi niya. Ikaw ang nagpapapasok. Hindi ko naintindihan agad. Kapag tumingin ka sa dilim at hinayaan mong may makita ka, doon sila pumapasok. Napaisip ako. Dahil totoo, simula nung unang gabi, hindi ako umiwas. Tumingin ako. Naghanap pa nga ako. Hindi sila basta lumalabas, dagdag niya. Natututo sila muna. Nang ano? Kung paano maging ikaw. Hindi na ako bumalik agad sa bahay. Pero alam kong kailangan. Sa ikatlong gabi, may dala na akong desisyon. Bubuksan ko ang nakalak na kwarto. Hindi mahirap sirain ang kandado. Lumang-luma na. Isang malakas na tulak lang, bumigay na. Pagbukas ko, agad akong tinamaan ng amoy. Hindi mabaho pero hindi rin normal. Parang tuyong hangin sa loob ng isang saradong lalagyan. Walang laman ang kwarto, maliban sa salamin. Malaki, nakapatong sa sahig at lumapit ako. Tumingin, ako lang. Pero may kakaiba. Hindi agad gumalaw ang refleksyon ko. Tumigil ako. Huminga, sinubukang ulitin ang galaw. At doon ko nakita, ngumiti siya. Bago pa ako. Napaatras ako, natisod. Napaupo sa sahig. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na. Normal na ulit. Pero alam kong hindi na ako nag-iisa. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na ako sigurado kung alin ang totoo. May mga sandali na parang may ginagawa ako, pero hindi ko maalala. May mga oras na parang may nakatingin sa akin mula sa loob ng sarili ko. At tuwing gabi, mas lumalapit ang boses. Mas malinaw, mas kampante. Hindi na kailangan matakot. Isang gabi, napansin ko sa salamin,
Hindi na ako ang nauuna gumalaw. Doon ko naintindihan ang sinabi ni Lumed. Hindi sila basta sumusunod. Hindi rin sila basta nagpapakita. Pinapalitan ka nila, dahan-dahan. At ang pinakamalala, hindi mo mapapansin kung kailan ka nawala. Huling beses kong nakita si Lumed, tinanong niya ako, "Sigurado ka bang ikaw pa ang nagsasalita ngayon?" Hindi ako sumagot. Kasi sa totoo lang, hindi na ako sigurado. At kung sakaling mabasa mo ito, may isang bagay lang akong sasabihin. Kapag may narinig kang tumatawag sa pangalan mo sa dilim, huwag kang lilingon. Dahil baka hindi na ikaw ang babalik.